Ano kayang mararamdaman mo pag nalaman mong ampon ka lang pala na yung mga kinilala mong magulang ay hindi mo pala tunay na kadugo? Magagalit ka ba o ikasasama ba ng loob mo? O mas pipiliin mo na lang na magpasalamat dahil kahit hindi ka nila kaano-ano, naging miyembro ka ng pamilya nila? Yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Chikiting Patrol. Gusto lang naman daw talagang maglabas na sama ng loob ni Chikiting Patrol dahil bata pa lang daw siya, nararamdaman niya na ampon lang siya. Masyado daw kasing malaki yung agwat ng mga magulang niya at halatang halata naman daw na hindi daw siya kamukha. Nakatanggap daw ng message si Chikiting Patrol galing sa unknown person. Tinanong daw siya nung nag-message sa kanya na anak daw ba siya ng mga magulang niya at sinagot niya naman daw ng oo at nabanggit niya daw tong usapan na to sa mga magulang niya na ang sabi lang sa kanya wag niya daw ulit kakausapin yung nag-message sa kanya at i-block niya na. Kaya noong mga panahon daw na yon, iniisip ni Chikiting Patrol na baka meron talagang tinatago sa kanya yung mga magulang niya. Kaya daw ang ginawa niya ay hindi niya daw binlock yung nakausap niya para daw malaman niya kung meron pang ibang sasabihin sa kanya. Kaya nung mga sumunod na araw ay meron ulit siyang natanggap na mensahe. At ang sabi daw sa kanya, ang tunay daw na nanay niya ay isang OFW na nabuntis ng isang Amerikano pero merong pamilya dito sa Pilipinas. At dahil daw sa kahihiyan, ginusto daw ng amo ng tunay niyang nanay na ipalaglag siya. Siguro daw sinubukan talaga siyang ipalaglag kasi meron daw po siyang diferensya o kapansanan. At dahil nga meron daw pamilya yung tunay niyang nanay, kaya baka daw siya naisipan na ipaampon. At sinabi din daw kay Chikiting Patrol na mukha naman daw siyang maayos dun sa adoptive parents niya. Na-shock daw kasi talaga si Chikiting Patrol kasi hindi niya daw inaasahan na bigla-bigla na lang may magme-message sa kanya tapos ganito yung mga sasabihin sa kanya na ampon lang siya. At nung nai-open niya to nung minsan sa nanay niya, parang naging weird na daw yung kilos ng mga magulang niya. Nung minsan daw nakachat ng nanay niya yung tita niya. Pero ang pinagtataka niya daw bakit daw ayaw malaman ng nanay niya na magkachat sila ng tita niya. Ang isa niya parang napansin na pagka magkatabi sila ng nanay niya, sinisigurado daw neto na wala siyang makikitang message na kachat ng mama niya. Kaya lalong parang nag-isip itong si Chikiting Patrol at mayroon siyang naisip na paraan para mabasa niya yung mga nakalagay sa messenger ng nanay niya. Ang ginawa po ni Chikiting Patrol ay nilog-in niya yung messenger ng mami niya sa computer niya dahil gusto niyang malaman kung ano yung pinag-uusapan palagi ng nanay niya at ng tita niya. Pero nung nabuksan niya yung messenger ng mama niya ay nakita niya lang na lahat ng messages nilang dalawa ay naka-unsent at wala siyang ibang nabasa kundi yung sinabi ng mama niya na i-unsent mo lahat kasi baka mabasa niya. Gusto niyo daw ulit talaga sana makausap yung tao na nag-message sa kanya. Kaya lang ang nakalagay daw kasi ay this person is unavailable. At hanggang ngayon daw ay ganun pa rin daw yung nakalagay kaya hindi niya na ma-message yung tao. Noong minsan daw tinanong niya na rin daw yung mama niya kung ampon lang daw ba talaga siya pero mukhang hindi po inamin kasi yun yung pagkakaintindi ko dito sa sulat niya. Tapos ang tanong ni Chikiting Patrol, masama daw ba yung mga magulang niya nang dahil sa hindi sinasabi sa kanya yung totoo kung ampon siya o hindi? Unang-una meron muna akong gustong sabihin sa'yo Chikiting Patrol. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng adoption? Para sa akin kasi ang ibig sabihin niyan ay unconditional love. Na kahit hindi mo siya kaano-ano, hindi mo siya katugo, minamahal mo pa rin at inaalagaan. Ibig sabihin, pinili ka nila, ginusto ka. Kung totoo man yung sinabi mo na hindi talaga magkaanak yung mga magulang mo kaya ka inampon, ibig sabihin ikaw yung bumuo ng pamilya nyo. Kaya kung totoo na ampon ka, hindi yun masama. Kung tutuusin kung totoo yung hinala mo na ampon ka talaga, yung mga kinikilala mo mga magulang ngayon, sila yung parang mga superhero ng buhay mo. Kasi sila yung nag-save sa'yo at nagbigay sa'yo ng pamilya. Ngayon doon naman sa tanong mo na kung masama ba yung mga magulang mo sa hindi pag-amin. Diba tinanong mo na yung mama mo kung ampon ka at sinabi niya sa'yo hindi, pero hindi ka naniniwala kasi nararamdaman mo na may tinatago sa'yo yung mama mo. Ang sagot ko dyan, hindi siya masama. Kasi paano magiging masama yung taong nagpalaki sa hindi niya kadugo at hindi niya kaano-ano? Siguro kung nagagawa niya man sa yung ilihim yung totoo, baka dahil may takot siya na baka magbago yung pagmamahal mo sa kanya kapag nalaman mong hindi ka nila tunay na anak. Sigurado kasi may mga dahilan yan pero ang tingin ko takot yan. Takot na baka pag nalaman mo yung totoo, baka hanapin mo yung mga tunay mo mga magulang tapos sumama ka sa kanila at maiwanan sila. Hindi kasi natin masasabi kung ano yung nasa isip ng mama mo bakit hindi niya inaamin sa'yo. Pero parang hindi ko naman ma-feel na masamang tao yung mama mo. Siguro ang masasabi ko lang, merong masama dito, yun yung nanay na sinabi mong gusto kang ipalaglag. At buti na lang hindi siya nag-success. Kaya ngayon, meron kang buong pamilya, diba? Kasi parang ramdam ko naman doon sa sulat mo na alam mo naman yung totoo Gusto mo lang talaga ng confirmation. Kaya lang kasi baka hindi pa ready talaga yung mga adoptive parents mo na umamin sa'yo. Siguro mas maganda kung maipaparamdam mo sa mga magulang mo na kasama mo ngayon na kahit man ano yung totoo,
kung ampon ka man o hindi, ay hindi mo sila iiwanan at mananatili na sila pa rin yung mga magulang mo. Dumating man yung panahon na asamin mo rin na mahanap yung mga tunay mong mga magulang, ay mapanatag pa rin yung mga kalooban nila na tinuturing mo pa rin silang mama at papa. Yun lang. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye. Yung niluto nga pala natin pwede na iterno sa mga pirito.